Hello, everyone, and welcome back to our second series. But this time, we are going to talk about everything about research defense. Ulitin natin, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po yung pangalawa sa ating series. Pero ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa research defense. So habang wala pa tayong mga tanong dito sa ating comment section, mamaya pwede po kayo magtanong sa ating comment section. So meron lang ang mga bagay na i-discuss at ibabahagi. Meron lang tayong mga pag-uusapan at may mga ibabahagi ako sa inyo pagdating sa tinatawag nating research defense. So ang research defense ay ang culminating activity ng pagsusulat ng inyong pananaliksik. So ibig sabihin ito ang pinakahuling bahagi ng inyong research paper. Dito, kailangan malaman ng mga panel ninyo kung ang laman ba ng inyong isinulat, ang laman ba ng inyong manuscript, ang laman ba ng inyong research ay number one, valid, reliable, factual. Di ba? Kung yan ay yung tinatawag nating quantitative research. Kaya ang paraan lang para malaman kung yan ay valid, reliable, ay sa pamamagitan ng tinatawag ninyong research defense. So, ang research defense ay isang pagsasama-sama, isang venue kung saan tinitingnan ng mga panel ninyo kung alam ba ninyo kung ano yung ginawa ninyo sa inyong research paper. So it's a form of an assessment. So validation, reliability, assessment, lahat yan kasama dun sa tinatawag nating research defense. Ulitin ko, magandang gabi po sa inyong lahat. So ang pag-uusapan naman natin ngayong gabi ay tungkol sa inyong research defense. Ito po sa Doc Ed Padama. Kung kayo ay may tanong na may kinalaman sa research defense. Research defense lang muna ang pag-uusapan natin. Ilagay nyo dyan sa comment section, dyan sa baba. Naka-live po tayo ngayon sa ating social media. Eventually, pag ipopost ko din ito. Okay? Kaya yung mga nandito na nakikinig sa ating live, kung meron kayong tanong, ilagay nyo dyan sa comment section natin dyan sa baba. So, baka pwede natin pag-usapan mamaya ano-ano yung mga tanong na pwedeng lumabas kapag kayo ay nagde-defend na ng inyong research. Ang research defense na pinag-uusapan natin ay yung defense ng level, lahat ng level na ito. Yung defense na ginagawa pwede sa senior high school, sa college, o sa graduate level. Okay? Tutuhugin natin lahat yung mga yan. Ibig sabihin, lahat ng mga ibibigay ko, ibabahagi ko sa inyo, karaniwan, lumalabas doon sa tatlong level na binanggit ko. Sa defense ng senior high school, ng college, at ng graduate school. Kaya, kung meron kayong mga kilala na malapit na mag-defend, i-share nyo tong ating live sa inyong mga kaibigan. Alam niyo naman na kung paano gawin yun eh. So, mamaya tayo mag-entertain ng mga tanong. So, i-share ko muna sa inyo. Ano-ano ba yung mga kailangan nyong ihanda pagdating sa inyong research defense? Tapos yung pangalawang bahagi, ano-ano yung mga posibleng tanong na pwedeng lumabas sa inyong research defense? Okay, maraming klase ng research defense. Okay, meron tayong tinatawag na research title defense. Ito yung pag-screen kung ang inyong research title, ito yung pagsasala kung ang inyong research title ay valid o hindi. Okay? Ito yung stage ng research writing ninyo kung saan nare-reject yung inyong research title. Ano-ano ba yung mga dahilan kung bakit may mga title na nare-reject? Ito magandang pag-usapan muna natin. Unang-una, kapag ang title hindi innovative, walang bago, di ba? O hindi siya novel, di ba? Yung research title na ibinigay ninyo, yung mga paulit-ulit na lang nire-recycle, sigurado yan, mare-reject yan. That's one reason. Okay? Nandito tayo ngayon sa usapang bakit nare-reject. Oy, si Thea nandito. Hello. Ito, ang usapan natin ngayon
Ano-ano yung mga dahilan kung bakit nare-reject ang research title ninyo? Una, sinabi ko na, kapag ang research title ninyo ay hindi innovative at hindi novel, walang bago, inulit-ulit, recycled na lang, sigurado yan, marireject yan. Kasi, ang research ninyo, dapat towards the end, merong bagong maidadagdag doon sa existing na nalalaman na. The research that you're supposed to produce should add knowledge to what is already existing. Okay? Ganun dapat yon. Kaya kung wala siyang madadagdag na bago, sigurado yan, marireject yan. Okay? So, yun yung una. Pangalawa, ganito. Kapag ang research title ninyo ay kaya na kagad sagutin, sa title pa lang binasa, kaya na kagad sagutin kahit na hindi nyo pa ginagawa yung inyong research, reject yan. Anong ibig sabihin noon? Alam nyo, babasahin nyo pa lang ng title, the effects of smoking to the health of, number one, hindi siya innovative. Number two, hindi siya novel, hindi siya bago. Number three, kaya-kaya na sagutin yan kahit na hindi nyo gawan ng research. Nakuha nyo yung point ko. Diba? Kapag ang research title na present ninyo ay kaya na kagad sagutin kahit na hindi pa ginagawa yung research, reject yan. Ibig sabihin, mababaw. Actually, that's the next reason eh. Mababaw yung issue na iimbestigahan ninyo. Okay, there's a thin line between yung sinasabi ko na kahit na hindi nyo yung pag ginagawa, alam na kagad yan sagot, compared doon sa isa pa, yung susunod na sasabihin ko, yung research title ninyo nare-reject kasi mababaw. Mababaw yung level of investigation na gagawin ninyo. Mababaw yung issue na propose ninyo. So kahit nagawa nyo ng investigation, talagang hindi yan i-approve. Okay? Okay lang, you can share my video sa YouTube. Yung mga nagpapaalam, okay, I'm giving you my consent to share my video or use my videos in your classes, in your presentation, just as long as you give the proper citation. Give the proper citation. Okay? Ganun naman yung yung ethical way of using yung video. Okay lang kung hindi ko mabibigyan ng response that I'm consenting to the use of the video, basta bigyan nyo na lang ng citation in your presentation that this video was created by ganito, and you can also promote yung ating YouTube channel. So ulitin natin, ang pinag-uusapan natin dito ay yung mga dahilan kung bakit nare-reject ang research title. So, sana nakuha nung iba kung ano yung mga ibinigay kong mga dahilan para maiwasan na ninyo. Iwasan na ninyo yung mga dahilan na present ko. Okay? Okay, next. Hanap tayo ng isang tanong, pero yung tanong natin will focus doon sa ating usapan ngayon dito sa ating series, yung all about research defense. Okay? Ano pa bang natin dito? Anong pinagkaiba ng research instrument sa data collection instrument? Parehong instrument yan. An instrument is a tool that you use to gather data. So maraming klase ng instrument para makakuha ka ng data. Okay? Ano-ano ba yung mga forms ng data ninyo? Yung data ninyo pwedeng quantifiable or yung qualitative data. Pag sinabi nating walang to sa defense eh. Pag sinabi natin quantifiable, ito yung nasusukat. So, pwede nyo gamitin yung questionnaire, checklist, gagamit kayo ng scale, Likert scale or Likert scale. Pagdating naman sa qualitative, ang gagamitin nyo naman dyan is interview, focus group discussion, at kung ano-ano pa. Okay, medyo nalihis tayo doon sa ating focus, sa ating usapan ngayong pangalawang series na to. You know, I'm planning to organize a face-to-face seminar for free dito sa aming community. Ulitin ko, I'm planning to organize a face-to-face seminar
on simplifying research writing for free, pero ito ay para doon sa service ng community namin around our university, which is Arellano University. Okay? So I'm going to still organize kung paano gagawin ito of course, in collaboration with our university, Arellano University. If you want to enroll, check out our university sa Arellano University and punta kayo, bisitahin nyo ako sa College of General Education and Liberal Arts of Arellano University main branch sa Ligarda. Okay? Makikita nyo ako sa office ng CGELA. Okay? CGELA is College of General Education and Liberal Arts. So, if you want to enroll, if you want to know kung ano yung courses na available at interesado kayo, visit our office sa Arellano University, Maine. Okay, natapos na yung unang part ng ating discussion, which is yung reasons kung bakit nare-reject yung research title. Dagdagan pa natin. Okay. Another shout out. Pa-shout out daw muna. Shout out time muna tayo kay Miss Kim Santos, ang aking fiancé, soon to be Mrs. Padama. I love you. Okay. So, thank you very much for that short break. Okay? So, going back to our discussion, another reason kung bakit nare-reject ang research title is that additional masyado maraming variable or hindi makita yung variable. Di ba? So, paano yung masyado maraming variable? Halimbawa, nakatatlong variables na kayo sa research title ninyo. Yung nag-check ng inyong research title is only concerned na baka hindi mo magawa yung objective ng iyong research kung napakaraming variables doon sa title nyo. Lalong-lalo na, ito yung tip. Paano nyo malalaman kung masyado ng maraming variables? Kapag gumagamit kayo sa title ng end, A-N-D, end. Diba? Halimbawa, the blank and blank of ganito and its correlation with ganyan. Tatlong variables na kaagad yun. Nako, mamili na lang kayo ng isa doon sa end ninyo. Isa na lang, hindi ba? Para hindi sumakit yung ulo ninyo. Not unless magkakaroon kayo ng linear regression, di ba? Yung correlation ng tatlong variables. Kaya lang kung linear regression kayo, yung relationship ng isang variable sa isang variable sa isang variable, linear regression yon. Make sure na familiar kayo dun sa proseso. Kaya nga hindi siya si John Mark, naka-follow na rin. Hello. Yung mga staff natin sa CGELA nandito. Si John Mark at si Thea. Kaya kung gagamit kayo ng tatlong variable at magli-linear regression kayo, siguraduhin yung alam ninyo yung ginagawa ninyo. Di ba? Kasi maliban sa linear regression, meron namang multiple regression. Ano naman yung multiple regression? Yung isang variable, hanapin mo yung relationship niya doon sa multiple variable. Iba naman yon. Kaya nga, kung halimbawa, tatlo na yung variable ninyo, nagkakaroon ng complication doon sa research ninyo. Di ba? Kapag dumadami, nagiging komplikado kahit sa relasyon, di ba? Kasi yung sinasabi ko na variables, relationships yun. Kapag dalawa lang yung variable, mas simple, madali, di ba? Parang relasyon lang din natin yan. Kailangan dalawa lang para simple, madali. Kapag tatlo na ang variable, parang relasyon din, nagiging komplikado. Di ba? Parang research. So, kapag ang variable ninyo, tatlo, nako, pag-isipan nyo mabuti. Kaya ang mga research teachers ninyo, research advisors ninyo, tinutulungan lang kayo. Paano tulong ginagawa nila? Bago nyo pa simulan yung inyong research, parang pini-preempt na nila or paano ba natin sasabihin? Pinipigilan na nila kayo.
pinipigilan na nila kayo gumawa ng isang bagay na hindi nyo naintindihan, na hindi nyo alam kung ano yung magiging consequence nun. Kasi yung iba, nare-realize na lang nila na, ay, ang hirap pala nito. Pero nasa kalagitnaan na sila. Ay, ang hirap pala nito. Pero nasimulan na nila. Ay, ang hirap pala nito. Tapos na yung chapter 1 nila. Patay kayo dyan. Diba? Supposed to be, ganun ang dahilan kung bakit ini-screen, sinasala yung inyong research title. Okay? Yung iba naman, isa lang yung variable, minsan yung iba wala yung variable, o yung iba hindi maintindihan yung variable, or yung iba hindi maintindihan yung goal, hindi naka-indicate kung correlation ba yan o experimental o descriptive, malabo yung research title, kaya nare-reject siya. Pero kapag ganon, in my case, ang ginagawa ko kapag konti lang naman yung kulang, halimbawa, sobra yung variable, pinapipili ko yung pinapipili ko yung researcher. Sasabihin ko sa kanya, ito, dalawa yung variable mo dito. Para mas simple, mamili ka na lang ng isa. Mamimili siya, siya na yung nakakaalam na ito mas familiar sa kanya. O yan ang gamitin mo, yan ang piliin mo. Tapos idugtong na natin doon sa isang variable. O mas simple, tapos alam niya pa kung ano yung gusto niya. O, 'di ba? Ganun dapat. Pero alam ko yata may mga alam ko merong mga advisors na hindi na ipapaliwanag ng mabuti kung bakit rejected or hindi nabibigyan ng panahon para matulungan yung mga researchers. So pag ganon, dear students, yung mga research writers, be inquisitive. Be inquisitive. Anong ibig sabihin ng be inquisitive? Magtanong kayo. Hindi yung chinekan yung ninyo, yung research titles ninyo. Tapos sinabing reject. Hindi naman kayo nagtanong. Ma'am, pwede pong magtanong, bakit po reject? Papaliwanag sa inyo. Kasi, ano na yan eh, luma na yan eh. Tapos, huwag kayong hihinto doon. Pag sinabing, matagal na yan eh, nagawa na yan, paulit-ulit na yan eh. Magtanong ulit kayo. Anong pwedeng follow-up question? Ganito, tuturuan ko kayo ha. Sabihin nyo, pag tinanong nyo, ma'am, bakit po rejected? Tapos ipinaliwanag sa inyo. Tapos ang follow-up question niyo, uy, salamat. Sinong John Mark yan? Ang follow-up question niyo ay, ma'am, ano po ang suggestion ninyo? Ulitin ko ha, yung art of questioning. Na-reject yung title ninyo. Sinabi yung dahilan. Ay, si Jano, ba, talaga naman. Salamat Jano. Na-reject yung title niyo, ang unang tanong nyo, ma'am, bakit po? Ipinaliwanag sa inyo, yung follow-up question niyo, ma'am, ano pong suggestion ninyo? Pakinggan nyo yung suggestion. O, di ba? Tapos, doon kayo magbase ng ninyo, ng revision ninyo. Hindi yung ni-reject, tapos hindi na kayo nagtanong. I-relate ulit natin sa relasyon. Kasi ang research parang relasyon. Diba? Ni-reject kayo ng, halimbawa, nililigawan nyo pa lang. Okay? Ni-reject kayo ng babae. Tapos, meron bang tao na pag ni-reject, biglang, okay, thank you. Ganun na lang. Okay, thank you. Tapos, alis na siya. Bye. Diba? Supposed to be yung normal. Ewan ko lang kung hindi nagagawa ng lahat. Yung normal reaction sa rejection is inquiry. Inquiry muna, magtanong kayo. So, kung nireject ka ng babae, pwede pa malaman kung anong dahilan? Kung ano yung hindi mo nagustuhan sa akin? Di ba? O, syempre, sasabihin niya sa'yo. Hindi kasi kita type eh. Ako, parang bigat kagad nun, ano? Hindi kita type. Sabi, hindi ikaw yung hinahanap kong lalaki. So, halimbawa, tanggap mo na yan, hindi ka niya type. Tapos sabihin mo,
Meron ka ba masasuggest sa akin para ma-improve ko yung sarili ko? At least kung hindi nag-workout sa inyong dalawa, yung sarili mo, pwede mong ma-improve. Ha? Para perspective nung tao na niligawan mo, at least may idea ka na ano yung pwede mong baguhin sa sarili mo. So again, relate na relate yan sa research writing. Di ba? Okay. So, meron pa ba kayong ano? Meron pa ba kayong question tungkol sa research writing? Research writing. Tungkol sa research defense. Okay. Doc, anong school po masasuggest nyo sa masteral ng research? Depende. Saang school ka pa? Alam mo naman yung suggest ko yung school namin pero nasa Mindanao ka. 'Di ba? Kung ano yung alam niyo naman kung ano yung school na maganda na malapit sa inyo. Okay? O kukuha tayo ng tanong maglagay na kayo. Sir, pwede po magpa-check na. Ito pa, isa. Palagi namin pwede daw ba magpa-check ng title? Okay. Unfortunately, hindi ko kasi kayo estudyante. Hindi ko kayo nakikita sa campus. Ang requirement ko kasi kapag mag-check ng title is face-to-face. Mahirap mag-check ng title kapag online, kapag messenger, kapag call. Kahit yung call, yung voice o kaya kahit na na video call, mahirap, kailangan face-to-face. Kailangan personalize ang pagko-consult, pag-check. Ulitin natin, parang relasyon ulit yan. Kung merong importanteng desisyon na dapat gawin, hindi nyo dapat ginagawa through texting. Hindi nyo ginagawa by calling. Kailangan gawin nyo personally, face-to-face, personally. Personally. Ganun. Di ba? Okay. So, yung sa checking ng research title, number one, I created this template para madaling makagawa ng research title. Kasi naniniwala kami sa sustainability, independence, and sustainability. Ibig sabihin, dapat ang estudyante matuto sa sarili niya kung paano gumawa ng research title para hindi pa ulit-ulit yung cycle. Ilang beses ba kayo magre-research sa buhay ninyo bilang estudyante? Isa lang ba? Hindi. Diba? Napakaraming beses kayong magre-research. Maniwala kayo o hindi, kahit nag-graduate na kayo, magre-research pa rin kayo. Kami, as a teacher, mga taga-DepEd, mga taga public school, nasa state university, nagtuturo sa college, sa government, sa private, nagre-research pa rin yan. Kaya ang research hindi humihinto. Kaya mas maganda matuto kayo kung paano mag-research para hindi pa ulit-ulit yung tanong, paulit-ulit yung cycle na pahingi ng title. Ano ba title pa nga lang, hindi kayo makabuo. Paano ko ba kayo bubuo ng research paper? Hindi ba? Ay, nakita niyo yung logic? Kaya dapat, pag-aralan nyo, lahat ng bagay mapag-aaralan. Even research. Kahit ako nagsimulang kagaya ninyo, naguguluhan, nahihirapan pagdating sa pagsusulat ng research. Pero ngayon, dahil gusto ko talagang maintindihan, gusto ko talagang malaman, kumikita ako sa research, nakakapag-travel ako because of research, and then napakadali na lang sa akin magsulat ng research. I created a research once na present ko internationally. Alam niyo kung gaano ko katagal ginawa? 4 to 5 days lang. Wala pang isang linggo. Wala pang 7 days. Natapos ko yung research. Diba? Kasi kung alam mo na kung ano yung mga kailangan mong gawin, yung mga una mong gagawin, madali na lang buuin. Okay? Kayang-kaya nyo din yon. Ang punto ko, kung nagawa ko, mula doon sa stage ng buhay ko na wala akong kaalam-alam sa research, tapos nakarating ako sa ganun, kaya nyo rin gawin yon. Okay? So, siguro na-exhaust na natin lahat ng mga bagay tungkol sa mga dahilan kung bakit nare-reject ang inyong research title pagdating sa
title proposal. Okay? Isa pang advice, gamitin niyo yung yung acronym ng SMART kapag kayo ay bumubuo ng isang research title. But this is only applicable kapag quantitative research. Di ba? Specific, measurable, attainable, relevant, time-bound. Di ba? Measurable kapag yan ay quantitative. Kapag qualitative, hindi siya applicable. So, kailangan yung title nyo, specific yung variables, ano yung sinusukat doon sa title ninyo, competency ba, yung skill nila, yung preparedness nila, o lahat yan, measurable. Ano yung letter A? Ano yung letter A natin? Specific, measurable. Ano yung letter A? Nakalimutan ko. Specific, measurable, attainable. Attainable ba siya? Yung kaya nyong tapusin. 'Di ba? Relevant, napapanahon. 'Di ba? Kagaya ng alam niyo may mga research title issues na napakatagal na. Tama, attainable po. Maraming salamat. Napakatagal na nung research issue pero hanggang ngayon relevant pa rin yung sa letter R. Kagaya ng ano yung nilabas sa PISA? Ang PISA measures 3 areas. 'Di ba? Science, math, and reading. Tama ba? Science, math, and reading. Sa reading, ano yung persistent, paulit-ulit na problema pagdating sa reading? Ano? Sige nga, lagay nyo nga dyan. Ano yung problema palagi sa reading? Ano problema palagi sa reading? Bakit ang baba? Kaya nagkaroon ng nung every Friday, ano yung sa Friday? Comprehension, correct. Si John Mark nakikinig. Reading comprehension, problema. Ano ngayon yung inimplement, excuse me, ano inimplement ng DepEd para masuportahan yung kakulangan sa reading comprehension, yung pagkakaintindi sa nababasa. Marunong magbasa pero hindi naintindihan yung binabasa. Yung Catch Up Friday, di ba? Nag-respond sila doon sa problema. Pero alam niyo, dami ng research na ginagawa dyan. Yan yung sinasabi ko eh. May mga issues na matagal na pero hanggang ngayon hindi pa rin nabibigyan ng solusyon. Reading comprehension is an example. Napakatagal ng problema niyan. Alam niyo, yung mas worse doon sa reading comprehension is yung inability to read. Di ba? Mas worse doon sa nakakapagbasa pero hindi naintindihan ay yung mga estudyante na hirap pa rin magbasa. Oy, Thea, salamat. Pakape. Thank you very much doon sa ating mga masisipag na mga staff natin ng CJELA, si Thea tsaka si JM. Tama na yan, baka maubos yung inyong baon sa TikTok live. Okay? So, ayan, ano pa ba? Time-bound, observe. Yung kayang tapusin sa isang semester. Kasi sa school namin, sa college namin, usually isang semester dapat kaya mong tapusin. Tapos pinayagan mo yung isang research na estudyante na kahit 2 taon hindi nila matatapos. Kapag case study yan, historical, ethnological, patay kayo dyan. Malamang hindi matatapos ng isang semester yan. So, kailangan i-budget ninyo yung oras ninyo. Okay? Napakarami na natin na pag-usapan pagdating sa ano yung mga dahilan kung ba I miss you daw, sabi ni Kim Reeds. I miss you too, baby. I love you. Okay. Napakaraming dahilan kung bakit na re-reject ang isang research title. Pero ito pa, isa pang advice ko sa inyo. Usually kasi kapag nare-reject, ano ba yung nararamdaman? Yung ordinaryong nararamdaman ng isang taong nare-reject. Sige nga, di ba? Yung normal na nararamdaman nila, syempre, nasasaktan sila. Ano ang punto natin doon? Huwag niyong pabayaang manaig yung inyong emosyon sa inyong logic. Okay? Kapag nasaktan na kayo,
Tapos, ayaw nyo na. O, di ba? Parang sumuko na kayo. Yun yung sinasabi ko, huwag kayong magpapadala sa emosyon ninyo. Diba? Ano lang ng try lang ng try. May kanta niyan di ba? Kaysa mukmok ng mukmok, na suntok dapat ng suntok, imbis na mukmok ng mukmok. Tanga! O, wala mangyayari sa inyo kapag mukmok lang kayo ng mukmok. Okay. Meron ba? Meron ba tayong bakit nare-reject ang research title? Yan yung natin. Salamat, Matt. Nandito ang ating moderator. Pasensya na kayo kasi hindi ko na-scan lahat ng mga comments. Pero ang discussion natin ngayon, ayan, tama. Tama si Matt. Bakit nare-reject yung research title? Pero ang series natin ngayon covers everything about research defense. So kasi sa research title, merong research title defense. At kapag nagre-research title defense kayo, nare-reject yung iba. Ito yung pinag-uusapan natin ngayon. Bakit nare-reject yung mga research titles ninyo? So, I think, na-cover na natin halos lahat yung mga bagay na yun. So, ito, ulitin ko, this is the second series ng ating TikTok live, and then eventually dina-download ko and then I repost it sa aking YouTube channel. Ano pa mga question? Kuha muna tayo ng question. Yung question regarding sa defense. Bakit ka naman umiiyak kung defense nyo bukas? Okay lang 'yun. Okay? Sir, sobrang ibang-iba po ba gumawa yung normal na research sa research capstone? Depende kung ano yung format ng capstone nyo. Magkakaiba lang naman dyan. Yung format, yung structure ng inyong research paper. Okay. Wala pa tayong nakitang question na pwede nating entertain pagdating sa research defense. Tuloy natin. Ano yung mga preparation naman? Kasi tatlong area to eh. Bakit nare-reject yung research title niyo? Number 2, yung mga kailangan yung hihanda bago kayo mag-research defense. Number 3, yung mga posibleng tanong sa inyong research defense. Yon. Okay ba yung aking assistant? Okay. Doon na tayo sa second part. So, ano mga kailangan yung ihanda kapag kayo ay magde-defend ng inyong research? Number 1, handa nyo yung sarili ninyo. Di ba? Lakasan nyo yung loob ninyo. Alagaan nyo yung sarili nyo. Matulog kayo. Bawal magpuyat. Kasi kapag nagpupuyat, dyan lumalabas yung sinasabi nyo palagi na may mental block kayo. Di ba? Nagde-defend kayo na may mental block kayo. Hindi namin alam kung nagdadahilan lang kayo o totoo yung sinasabi ninyo. Kaya matulog kayo. Siyempre, hindi responsibilidad ng panel na napuyat kayo. Di ba? Matulog kayo, alagaan yung sarili ninyo. Ang defense is holistic. It is not only a test of your ability, test of the mind, but it is yung ninyo, yung holistic, di ba? So kailangan maghanda kayo ng mabuti. Tinitignan ko lang yung question ng research question sa predictive. Okay, next. Second, ano yung kailangan yung ihanda maliban sa sarili nyo? Handaan nyo yung manuscript niyo. Ang daming nagdi-defend, nakulang-kulang yung manuscript. So, depende sa defense ninyo. Kung yan ay research proposal defense, chapters 1 to 3, plus yung instrument, kailangan yung ihanda. Ulitin ko, kapag yan ay research proposal defense, ang kailangan yung ihanda ay chapters 1 to 3, kasama ang research instrument ninyo. Standard yun. Okay? Standard yun. Okay. So, yun yung para sa research proposal. Kung yan naman ay final research defense, chapters 1 to 5, yung instrument ninyo, yung results ninyo, at kung yan ay action research, pati yung proposed output ninyo. Okay? Yun yung mga kailangan yung ihanda pagdating sa manuscript. And then yung laman ng manuscript ninyo, dapat kumpleto din yan. Ready for hardbound na pong thesis ko. Thank you for everything po, sir. Welcome! Congratulations! O, di ba? Marami na tayo na pag-graduate.
Or for hardbound, ibig sabihin nakapag-defend na yan. Success na yung defense nila kapag pa-hardbound na yan. Yun yung ibig sabihin nun. O, di ba? Need ihain sa defense. Maanghang na pagkain. Hainan nyo ng pulburon, ng mani. O, di ba? Ayun pa pala, nag-aanda ba kayo ng pagkain? Hindi naman requirement yon. Pero depende yan sa research culture ng school. Depende din yan sa level kung saan kayo nagde-defend. Kung yan ba ay senior high school, kung ni-require ba kayo maghanda, nasa kanila yon. Okay? Usually sa graduate school, required yan. Lalo na kung yung formal na defense. Okay. Ano pa mga kailangan ihanda? Maliban sa sarili nyo, yung manuscript, ano ba gagamitin nyo kapag kayo ay magde-defend? Yung PowerPoint presentation. Ang daming mga PowerPoint presentation na napakaraming problema. Yan, hindi ako makita. Napakaraming problema. Anong unang problema? Yung ano lang yung structure lang ng PowerPoint ninyo, pwede po ba? Tinuturo yan eh. Tinuturo yan sa education. Yung development ng instructional material, wag naman kayo gumamit ng, halimbawa, kulay blue yung background tapos black yung text. Bubulagin nyo naman yung panel ninyo. Kulay red tapos kulay black. Sigurado maiirita yung panel niyo. Di ba? Simplihan nyo lang. Napakasimple lang naman. Ano bang kailangan yung gawin? White na background, tapos black na text. Wag nga kayong maging creative. Napakaraming mga abubot sa gilid. Wag na. Not unless yan ay graph, data na kailangan i-present. O, yun, isama ninyo. Pero yung mga sticker pa sa gilid ng ano nyo, hindi na po kailangan. Lalong-lalo na, wag yung gagawin yan kapag graduate school level, ha. Nako! Pupuntahan ko kayo, babatukan ko kayo lahat. Wag na kayo maglalagay ng mga kung ano-ano sa PowerPoint presentation ninyo. So, that's one. The second, doon sa PowerPoint presentation is yung laman. Yung mismong content. Ang content, yung bawat parts, prescribed yan. Prescribed. Anong ibig sabihin? Dapat sasabihin sa inyo ng inyong advisor, ng inyong teacher sa research writing kung ano dapat yung mga parts na ipipresent ninyo. Ang daming nagkaka-error ganito. Present lahat. Pag present nyo lahat ng parts, chapters 1 to chapter 5, kalokohan yan. Hindi yan hindi yan yung tamang paraan ng pagpe-present. Anong oras pa kayo matatapos niyan? Di ba? Malamang abutin kayo ng mahigit 1 oras niyan. Meron lang mga specific parts na kailangan yung ilagay sa inyong PowerPoint presentation. Okay, so kung hindi nyo alam, itanong nyo sa teacher nyo. Kasi that varies from one university to another university. Kasi nga, sabi natin, may research culture. Okay. Another. Halimbawa, meron ng 4 na parts. Introduction, RRL, halimbawa, SOP, tapos yung results and discussion. Yun lang, yung 4. Yung unang part, discussion. Just go. Discussion nga. Yung slide niya, sa isang slide pa lang, 2 o 3 paragraph. Ano ibig sabihin no? Hindi dapat ganun. Dapat outlined na yan. Kung ano lang yung importanteng malaman ng panel ninyo tungkol sa inyong introduction, kagaya ng ano yung problema? Ano yung epekto ng problema? Kailan nagsimula? Sino apektado ng problema? Yan yung mga bagay na kailangan. Bakit? Kasi yun yung magiging basehan ninyo kung bakit ito ang napili ninyong research. Di ba? What motivated you to conduct the study? Kasi baka doon sa naapektuhan, kasama kayo doon. Kaya gusto nyo malaman ano yung pwedeng maging sagot doon sa problema na nakakaapekto sa inyo.
Di ba? Yan yung sinasabi natin. Hindi nyo kailangan na napakaraming laman ng bawat part ng inyong PowerPoint presentation. So that is true with the remaining parts of your PowerPoint presentation. Aba, si John Mark talagang nandito pa, nakikinig pa rin. Ang dami mong baon na may ice cream ka naman. Maraming salamat. Okay, so ano pa ang kailangan yung ihanda? When you present your research in a defense, usually, merong magte-take note. Not unless group kayo, meron kayong i-assign na magte-take note. Pero hindi siya exempted sa pagsagot ng tanong. Baka inassign yung mag-note, magte-take down ng notes. Tapos, i-exempt ninyo sa Q&A. Hindi pwede yon. Siguro kahit na sa ang school, hindi pwede yung sasabihin niyo, ma'am, hindi po siya pwedeng tanungin kasi nagte-take. Ay, naku, wag niyong gagawin yun. At saka isa pa pala, yung part ng preparation ninyo para sa sa presentation. Halimbawa, magpe-present na kayo, wag kayong magtuturo. Yung sasabihin niyo, ma'am, siya po yung naka-assign, hindi po ako. No! Okay? Ang rule niyan, kahit na 2 o 5 kayo sa grupo, lahat ng parts ng research nyo mula umpisa hanggang huli, alam dapat ng bawat member. Walang per part na assigned. Ma'am, siya po si introduction. Ito po ma'am si RRLS. Ako po ma'am sa chapter 3. Wala pong ganon. Okay? Kailangan familiar kayo sa lahat ng laman ng research paper ninyo. Mula umpisa hanggang huli, mula sa unang miyembro hanggang sa huling miyembro. Ganun dapat. Okay? Kaya walang makakaligtas. Walang hindi unfair, 'di ba? Minemorize mo lang yung bibliography. Minemorize mo lang yung isang part. O 'di ba? Tapos ang dali-dali. Tapos yung ibang part pinabayaan mo na. Hindi pwedeng ganoon. Kaya ang hirap ng kasama sa research na Alam niyo yung pabuhat, yung linta, yung sumasakay lang, 'di ba? Tapos nakiki-ride na nga lang, pasaway pa. Walang contribution, walang ambag sa lipunan ng pananaliksik. Di ba? Nakaka-relate kayo. Maraming ganung members di ba? Pag group research, wala namang mai-contribute. Tama ba? Tama ba ako? Tama ba? Okay. Di ba nakaka-relate kayo? Hindi nyo ba tatanong kung anong dapat gawin sa mga ganung members? Itong advice ko. Kapag may mga members kayo na ganon, yung pasaway, i-report ninyo, mag-update kayo sa professor ninyo. Okay? Mag-update kayo, sabihin nyo, ma'am, si ganito po, wala pong ginagawa, magbigay kayo ng detail. Okay? And then, reach a decision. Ma'am, kung walang decision yung teacher ninyo, kayo mag-suggest. Ma'am, pwede po bang tanggalin namin sa group? 'Di ba? Alam niyo yung linta, yung nakadikit tapos sumisip-sip lang, lahat pakabig. 'Di ba? Wala siyang binibigay. Sharing, 'di ba? Mag-share kayo. wala man kayo may share dito dahil hindi kayo familiar sa research paper. So, mag-ano naman kayo, mag-ambag kayo. Okay? Kaya lang mahirap yun eh. I do not advise that na yung mag-finance lang na member. Yung pamerienda, di ba? Baka kayo, kailangan nyo ng ganito, magpapadeliver ako dyan. Paparider natin, kailangan nyo ng pizza, ganyan. O nagpupuyat kayo, ganyan. Kasi hindi naman ako nakapunta. Pwede yon, kaya lang kailangan yung member na yon familiar pa rin doon sa research na ginagawa. Siguro hindi siya nakapagsulat, pero pag natapos yung research, kailangan i-review niya. So dahil hindi siya nakakontribute dun sa pagsusulat, mag-contribute siya sa ibang bagay. Yan nga, magpakain siya, okay lang. Tapos pag-aralan niya yung manuscript. Di ba? Wag na wag kayong haharap sa defense ng hindi nyo alam
kung anong laman ng research paper ninyo. Diyan na nagsisimula yung sinasabing gigisahin kayo sa sarili nyong mantika. Oh, good night na daw kay future Mrs. Padama. Good night, baby. Nantok na siya. Okay? So, ulitin natin, delikado yung yung ganong klaseng style na bahala na, tapos kung ano yung mangyari doon sa defense, kasi hahatakin niyo yung ibang member ng group ninyo eh. Pati sila kawawa. Yung nag-review na nakasagot naman, tapos kayo hindi nakasagot, tapos group grade yan, definitely maapektuhan yung grade nila. Okay? Maawa naman kayo sa kanila. Gusto naman nila makakuha ng hindi lang passing, mataas na grade. Kaya mag-effort din naman kayo mag-review. Okay. So siguro yun yung mga some of the things that you need to prepare pagdating sa inyong research defense. Punta na tayo sa last part. Makakaisang oras na nga tayo eh. Nagsimula tayo mga 9:35. Kita nyo, 10:21 na. Nasasanay na ako magsalita ng matagal. Dati pag mga 30 minutes lang, hinihingal na ako eh. Okay? So, last part na tayo. Pero bago tayo pumunta sa last part, yung mga possible na tanong sa research defense, kung meron kayong tanong, pwede nyo isulat dito sa ating comment section. Tingin muna tayo, Doc, we're going to study methods of research this sem. Ano magandang research topic? Terms of tech. Ano yun? Methods of research. Hindi ko naintindihan yung tanong niya eh. Okay. Ano pa ang tanong? Ano pa? Wala pong action na ginagawa ang prof and advisor. Walang action. Anong walang action? Hindi tumutulong? Alam nyo, this is just an assumption. Siguro, kapag walang action, the only explanation that I can give is baka hindi rin nila alam kung paano tutulong. Hindi rin nila alam kung paano ipapaliwanag. Di ba? May mga ganun eh. Kaya tahimik ang isang tao. That's one possibility. I don't know yung ibang possibility kung paano kayo matuturuan by not helping you. Siguro may mga ganun na self-study. Kaya hindi nag-guide o hindi gina-guide kung sinasadya. Pero I don't know kung paano yung style na ganun. Pwede po bang i-present yung buong research? Pwede po paulit kung paulit? Okay. Any tips sa title and chapter 1 defense? Bakit chapter 1 nagde-defend kayo? Meron ba defense ng chapter 1? Diba? Sir, sir, ano yung sabi? Ay, bilis ng hayaan na lang ba natin na maiwan yung kaklase ninyo? Okay, anyway, sige. Ang daming daming tanong. hindi ako maka-catch up. Hindi ako nakaka-relate doon sa Catch Up Friday. Okay. So, punta na tayo sa last part, yung mga possible na tanong sa research defense. Paulit-ulit ko na tong dinidiscuss, lalo na sa YouTube channel natin. Unang tanong. Kung ako magtatanong, hypothetically, kunyari, defense, may nag-present sa akin ng tapos medyo malabo yung title. Una kong tatanong niya, what do you want to achieve in your study? Okay. What do you want to achieve in your study? Ano ibig sabihin? Paano nyo i-analyze? Diba? So, ibig lang sabihin nun, ano yung direction ng inyong research? Ano yung goal ng inyong research? Ano yung aim ng inyong research? What do you want to achieve in your study? Ganun lang yun. So, anong pinapakita ko dito? Yung analysis ng tanong na maririnig ninyo, dapat mabilis. Diba? Now, wag na kayo magka-clarify ng questions kapag ganun lang naman. So, pwede nyo siguro paulit, pero wag na kayo mag-clarify.
So kapag nakuha nyo na kagad na na analyze ninyo na ito lang pala yung tinatanong, the goal of your research, the objective of your research, mag-start na kayo mag-frame ng inyong sagot. Dahil, halimbawa, nalaman ninyo, ang gusto lang pala malaman yung goal. Simulan nyo yung sagot ninyo. The goal of a research is to, dugtong nyo yung title nyo. The goal of a research is to find or identify the effectivity of blended learning to the blank, blank, blank. O, di ba? E ang title nyo, the effectivity of blended learning to ganito, ganyan, ganyan. Dinugtong nyo lang yung title doon sa na-analyze ninyo doon sa tanong. Ano na-analyze nyo sa tanong? Sabi ko, ano ba tanong ko? Nakalimutan ko. Di ba? Sabi ko, ano yung tanong ko? Sarili kong tanong, nakalimutan ko na. Paki-post nga, ano yung tanong ko na una? What is the... Ano yan? Paki-post. Sorry Hindi, what is your goal? Yun nga yung ano natin what do you want to achieve sa study ninyo? Correct! Salamat. O, tama yan. Okay, what do you want to achieve in your study? So, yung achievement refers to your goal, to your objective. So, kapag sumagot kayo, the goal of our study is to ganyan. Parang yung synonym ng achievement and goal, gamitin nyo na yung isa pang word. Huwag nyo nang gamitin yung achieve. The research aims to identify the effectivity of blended learning to the ganyan. Yung ganun yung pag-frame ng sagot doon sa na-analyze ninyong tanong. Nakaisang tanong na kagad kayo. So kapag goal, kunin nyo na kagad sa research title. Kapag yung aim, kunin nyo na sa research title. Ganun lang yon. Di ba? Yung mga nandito. Don't forget, follow our TikTok account and our YouTube channel at Doc Ed Padamam. Ano pa ang pwedeng tanong sa research defense? Usually, ganito, kapag final defense na, hindi na tinatanong yung chapters 1, 2, and 3. Isa na naman tip makinig kayo. Kapag final defense na, nag-defend kayo nung una, proposal defense. Pagdating ng second defense, pumasa na kayo sa proposal. Meron kayong final defense. Ibig sabihin, chapters 1 to chapter 5 na. Sa final defense, hindi na dapat tinatanong o hindi na dapat lumalabas yung mga tanong na may kinalaman sa chapters 1 to chapter 3. Bakit? Kasi, yun yung purpose ng proposal defense. Lahat ng tanong nyo na may kinalaman sa chapters 1 to 3, tanong ninyo, nung panel, dapat ma-exhaust nyo na. So, ang assumption is pagdating ng final defense, lahat ng chapters 1 to 3, malinis na yan. Ito ang nagiging problema ngayon sa research community. Diba? Na-defend na yung proposal, chapters 1 to 3. Pagdating sa final defense, meron na namang lumalabas. Yung pinaka-worst niyan, final defense na, may question pa tungkol sa title. meron nangyayari ganyan. Kaya talagang para kang ewan ko, para kang pag nahuhuli ka sa traffic violation, kamot. Bakit ganun? I don't know kung kanino ko i-address. Ladies and gentlemen sa research community, kapag ganun, di ba, nakita nyo naman yung protocol. Alam nyo nangyayari ito kapag bago yung mga panel pagdating sa final defense. Ang dapat, ideally dyan, kung sino yung umpo sa research proposal, sila din dapat yung sa final defense. Ulitin natin, pagdating sa final defense, hindi na dapat nagbibigay ng tanong ang mga panelists tungkol sa chapters 1 to chapter 3. Ideally, ganun dapat. Okay? Kasi kawawa naman yung mga writers. Diba? Na-modify na nila, na-implement na nila yung recommendation. Pagdating sa final defense, lalabas na naman.
So ano dapat ang lalabas sa final defense? Ang mga tanong sa final defense ay may kinalaman na lang sa results, findings, and conclusion. Summary of findings, conclusion, and recommendation. Yun na lang dapat. Tapos yung data. Yung data ng yung computation ninyo, yung statistical analysis, paano kinumpute yung data, kahit nga yung gathering ng data, hindi nakasama yun kasi nasa chapter 3 yun. Okay? Yung result ng analysis ng data and then yung tatlo, yung findings, yung conclusion, yung recommendation, dun lang dapat iikot ang tanong kapag final defense. Okay? So, halimbawa, what are the findings of your study? Final defense. Present niyo yung findings ng study. Di ba? What are your conclusions? Conclusions are based on the findings of the study. Ang conclusion ay statement. Ito pa pala, isa pang tip para doon sa mga nagde-defend. Pagdating sa summary of findings, may mga numeric values pa rin yan. Di ba? Yung pinakamataas na value, yung pinakamababa, okay lang yan sa summary of findings. Pagdating sa conclusion, wala nang values na lalabas. Walang numeric value sa conclusion. Pagdating sa conclusion, it is a statement based on the findings of the study. So, halimbawa, conclusion. Yung pinakasimple, halimbawa, colors affect the mood of students. Conclusion yon. It's a statement. Kapag yan, gumawa ka ng statement na ang kulay ay nakaka-apekto sa mood o sa intellect ng estudyante, kailangan backupan mo yan. Kasi hindi pwedeng wala kang ebidensya. Ano ebidensya? Nandun sa findings of the study, dun sa unang sinabi mo. Ito po yung findings, ito po yung conclusion. Based from the findings, ang mga kulay na ganito ay nakaka-apekto o nakakapagpataas ng intellect ng mga estudyante. O, di ba? Hindi mo lang sinabi. Meron kang ebidensya galing sa findings of the study. Yun ang relasyon ng dalawa. Di ba? Huwag kang gagawa, ang dami naming nakikita, huwag kang gagawa, huwag kang mag-present ng conclusion na hindi galing sa findings of the study. Maraming gumagawa niyan. Saan galing tong conclusion mo? Ito yung findings ng study mo, walang kinalaman yung conclusion mo sa findings of the study. Yon ang relasyon ng dalawa. Kailangan magka-align yan dalawang yan. Di ba? Okay ba? Okay ba? Tapos, pagdating sa recommendation, ang recommendation should be based on the findings and the conclusion ng study ninyo. Ulitin natin, lahat ng mga recommendations ninyo dapat nakabase doon sa naunang dalawa, which is the findings and conclusion of your study. Diba? Simple lang. Kahit na hindi natin ibigay yung tanong simple na lang yan. Basta naiintindihan nyo kung paano ginagawa, madali nyo na lang makita yung sagot. Now, para doon naman sa mga first time na magde-defend. This is the last part. Okay? Kagaya ng mga nasa senior high school, nasa college, ang i-defend pa lang nila yung research proposal, chapters 1 to chapter 3. Bibigyan ko kayo ng mga questions at saka ng mga tips kung paano ito dapat sagutin. So sabi ko kanina, what is the aim of your study? So kunin nyo, form nyo lang galing dun sa research title niyo. Susunod, what motivated you to conduct the study? Kanina, tinanong ko na yan, di ba? Parang pinaliwanag ko. What motivated you to conduct the study? Ano ang nag-udyok sa inyo na piliin itong study na ito? Number 1, dapat personal yan Di ba? Number 2, it should be relevant. Personal and relevant. Personal dahil affected kayo. Personal. Isipin nyo, ano yung effect sa inyo nung study niyo, bakit ito yung pinili nyo? That's one motivation. Number 2, relevant, dahil may kinalaman sa course ninyo, sa major ninyo, kaya ito yung pinili ninyo. Di ba? Explanation na yon. We chose this study because we are, halimbawa, psychology students, whether BS or AB. Di ba?
We are psychology students. That's why our study is inclined in the area of psychology. Kita nyo on the spot, kayang-kaya nyo kayang-kaya nyo explain. Basta alam nyo yung konsepto. So, ipapaliwanag nyo in relation to the program that you are taking. Yung pangalawa, personal. And since we are psychology students, we experience, di ba? Doon yung napapasok yung personal. We experience problems similar to this or in relation to this, and then expound na ninyo. Di ba? Motivation of your study. Sunod. Meron naman tanong ganito. What is the rationale of your study? So, the reason para sa akin is also the motivation. Pero kung rationale of the study, and this is reflected in your paper, usually nasa last paragraph ng introduction and background of the study. Puntahan nyo na lang yung last paragraph ng introduction and background of the study. Basahin nyo doon. Pwede naman kayo magbasa. By the way, another reminder and another tip during the defense, you are allowed to read. Okay lang maghawak. You are allowed to bring a copy of your manuscript. May kopya ng manuscript. Ang panel, may kopya din kayo. Pero, wag niyong babasahin ng dire-diretso. That's a big no. Guide nyo lang yung manuscript. You have to be familiar with your manuscript. Kung kayo ay napakagaling at kabisado ninyo lahat ng laman ng manuscript ninyo, then well and good. Pero kapag hindi, you are allowed. Pero ang hindi pwede at wag yung gagawin ay yung dire-diretso yung binabasa. Siguro tignan ninyo, nabasa ninyo, expound ninyo. Diba? Parang sa reporting. Ang reporting hindi binabasa. Ang reporting pinapaliwanag. Diba? Mag-present lang kayo, mag-flash lang kayo sa screen niyo. Tapos wag yung tignan, paliwanag ninyo. Ganun dapat. Diba? Familiarity with your manuscript. Para makita ng panel ninyo na alam ninyo kung ano yung nakasulat doon sa manuscript ninyo. Kailangan patunayan nyo yun. Patunayan nyo na alam ninyo kung ano laman yan. Kasi kapag nasatisfy yung panel, hihinto na yung magtanong eh. Tinetest lang naman kayo eh. And I've already proven that with veteran panelists from the graduate school. Kapag sila nasatisfy na, hihinto yan. Di ba? Lalo na kung maganda yung paper, ang gagawin lang yan, magbabato lang yan ng ilang tanong, tapos kapag nasagot nyo naman ng tama, hihinto na yan. Okay? Ganun lang yun. You need to satisfy the curiosity of the panel with regard to your mastery, to the mastery of the content of your manuscript. Kaya kailangan reviewin ninyo. Reviewin ninyo yung manuscript ninyo. Ito na nga, tips na nga yung binibigay natin eh. Ano pa. So, I've already given you some of the possible questions na pwedeng lumabas sa research defense. Meron akong comprehensive. Ibig sabihin, meron akong video na nakalagay doon 20 tanong sa research defense. Merong 10 tanong sa title defense. Nasa YouTube channel natin yan. Including the explanation and kung saan nyo makikita yung mga sagot doon sa tanong na yon. I'm saying this because we're running out of time. More than 1 hour na tayo. 3 area na yung na-discuss natin for more than 1 hour. So I would like to use this part to again invite all of you. Ulitin ko, meron akong pinaplano na libreng seminar sa Simplifying Research Writing. Malapit community ng Arellano University. So, abangan ninyo yan. Okay? Para sa high school students, sa college, sa teachers, sa graduate school students, available lahat para sa inyo for free. Antayin nyo lang yung announcement. Mag-announce ako sa social media ko. Okay? Para tulong natin sa ating community. So, another is please share our YouTube channel, share our TikTok videos to your friends, lalong-lalo na yung mga nahihirapan sa research writing. Kung wala silang ambag, tulungan nyo sila paano matuto para maging productive sila.
Oo, yung pagbibigay ng merienda, hindi sila magde-develop doon. Tulungan niyo sila. Yung pag-ako sa responsibilidad, hindi pagtulong 'yun. 'Di ba? Kasi hindi sila natututo. Tulungan natin silang matuto. So I hope this particular series was very productive to all of you. Maraming maraming salamat po at nakatapos na naman tayo ng series 2. Thank you very much everyone. Magandang araw, magandang gabi po sa inyong lahat. This is Doc Ed Padama. Take care everyone, stay safe and God bless. I will see you again in our next video. Bye!